Muling nakapasok ng Philippine Area of Responsibility ang isa sa mga binabantayang low-pressure area habang naging bagyo naman ang isa pa na nasa labas ng PAR. Ang mga posibleng epekto niyan sa bansa, alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang hapon, Ma'am Pixie, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, yung binabantayan nga natin na LTA sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 385 kilometers. Kailangan ng hinatuan Surigao del Sur. Sa ngayon, kumikilos pa rin itong pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa mga susunod na araw, ganito pa rin ngayon tatahakin nito at posible pang dumaan dito sa Mindanao kung saan maaari itong magdaan or magbigay ng mga malalakas na mga pagulan, especially by Thursday, kasama din dyan sa may katimugang bahagi ng Palawan. Mababa pa rin naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, ngunit asahan pa rin yung mga significant na mga pagulan na dadalhin nito dito sa may Mindanao. Yung isa naman na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 2,225 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, kumikilos naman ito pakanluran, tibok-kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ay nasa kategorya nga ito na tropical depression at inaasahan na maaaring pumasok dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ng Biyernes ng gabi o di kaya naman Sabado. Posible din na mas lumakas pa nga ito at umabot sa tropical storm category o mas mataas pa habang pumapasok sa loob ng ating PAR. Sa kasalukuyan, hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na maaaring itong lumapit dito sa may kalupaan ng ating bansa, especially nga dito sa may silangang bahagi. Kaya patuloy tayo mantabay sa Pag-asa, hindi nga sa mga latest updates dito sa babantayan nating papasok na bagyo. Sa kasalukuyan, yung na-mention nga natin na low pressure area, siya pa rin nagpapaulan dito sa may silangang bahagi ng Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at magdudulot nga yan ng maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay iiral pa rin nga yung mainit at maalinsangan na panahon at chance ng mga pulo-pulo at mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon. Matataas naman na heat index ngayong araw, asahan nga na aabot hanggang 45 degrees Celsius dito sa may bahagi ng Tacloban City, Leyte. At 43 degrees Celsius naman ang aabutin dito sa may Negros Occidental, maging sa may bahagi ng Palawan. At dito naman sa Metro Manila, ang mararanasan nga nating heat index o lamang init ay aabot 39 to 41 degrees Celsius. Para naman sa magiging lagay ng ating dam. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-ulat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. At yan ang update sa mga oras na ito muli sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang MyInfo.